Keynote Speaker, Sir Ernesto Soriano Basinga. To our Banga 2 District Supervisor, Ma'am Lorna Padua. To our Elementary Department Head, Ma'am Mary Ann E. Buenafe. And to our School Principal, Mr. Rodrigue Cayubi. Dedicated teachers, proud parents, and most importantly, to our dear graduates of Rangay Integrated School. Isang mainit na pagbati sa inyong lahat today. We gathered to celebrate a significant milestone in your young lives. And I'm deeply honored and humbled to be here with you on this momentous occasion. Bilang isang product ng Rangay Integrated School, katulad ninyo, this moment is particularly special for me. I remember also receiving awards and recognitions during this ceremony. I stand before you not just as your guest speaker, but someone na katulad ninyo, nakaupo kung saan kayo ngayon, full of dreams and aspirations. So allow me to share my journey with you. Gusto bang marinig yung kwento ko? Okay. So ako po ay isang anak ng tricycle driver at anak ng isang beautician. Yung beautician is siya yung nag-manicure, nag-kulot, at may sideline pa, nag-hilot. Kilala niyo si, marami siguro nakakakilala kay mama ko, siya si Ayuni Soriano Basinga, taga Puro Quezon po kami. Hindi po madali ang buhay namin noon. But my parents instilled me the value of hard work, determination, and education. My father with his tricycle, and my mother as, yun nga, beautician and manicurista. At nagtitinda ng kahit anong-ano noon. Katulad ng kakanin, mga tubig, ganun siya. Yung trabaho ng aking nanay noon. My parents worked tirelessly to provide for our family. 4 po kami magkakapatid at lahat po kami ay nagtapos rin dito sa Rangay Integrated School. Despite the financial hardships, they always emphasize the importance of education. Hindi ko malilimutan nung nasa elementary ako dito, yung pag-gardening. Every morning at tuwing hapon bago umuwi. Dahil dito, we valued everything. Medyo strict ang way ng teaching experience na na-experience namin noon. Agree ba kayo sa mga batchmates ko dito or mga naka-experience ng mga early 2000? Na-try nyo bang mapalo sa kamay kung ilan yung mistakes nyo sa quiz at exam? Na-try nyo ba yan ngayon? Wala. So, napakalaki ninyo. Noon, I don't mention names, but ito yung naging foundation namin. Naging foundation namin na mas stronger pa kami, natahakin ang mas mabibigat na chapter ng buhay. Lumaki kami na may takot sa mga nakakataas sa amin. May respeto at always humble. So, naging working student ako noong high school. I balanced my studies with various jobs to help my family and support my education. During my high school days, at Banga National High School, nagbebenta rin ako ng mga snacks, katulad na lamang ng mga stick-o, yung mga cornic, parang extra income para may baon.
So, I also help my aunt selling different kinds of food sa canteen, like yung slice na mangga, slice na papaya, at bayabas. At nakatry rin akong magtinda ng ice cream. Alam niyo bang yung ice cream, yung pumaparada dito sa school, yung nagpepedal? Na-experience ko rin noon. Pero doon ako sa Barrio Tres Banga. Kasi naging working student ako ng tita ko noon. Kasi that time is apat na kami nag-aaral. May nag-aaral na sa NDNU or college na siya, sa ate ko. So I need to, mag-working student para kapagtapos ng high school. After graduating high school, I had to stop studying due to financial difficulties. Ang hirap ng buhay noon. Ang pwedeng mag-aral lang sa panahon yun ay may mga pera. So labis ang lungkot ko kasi after ng high school, 2 years akong nag-stop na mag-school. So ang ginawa ko is nagtrabaho ako bilang isang katulong. Pumunta ako sa Gensan kasama yung pinsan ko. Walang gabi na hindi ako umiyak at gusto ko pang makatungtong ng college. So, fast forward, naka-receive ako ng news na ang provincial capital ng South Cotabato ay nag-a-accept ng kabukwason paglaom scholar. So I tried to apply. I complied all the requirements. Nasa Banga National High School, ako dati nagtapos, so lahat ng mga teachers ko naman, tinulungan ako to comply the requirements. But in my first attempt, hindi ako pumasa. I failed. So in life talaga, there's time na mapi-fail tayo. But, na-inspired pa rin ako na magpatuloy. Hindi pa tapos ang laban. So in the following year, nag-try ulit akong mag-apply ng scholarship. And fortunately, from degree course, I opted to choose non-degree course. So that is the time nakuha ko yung 2-year scholarship grants at nag-enroll ako ng diploma or certificate in computer sa STI Marbel. Yung dating, yung Golden State College, Coronadal na ngayon. So after that, I graduated my bachelor's degree in certificate in computer studies. Then, after na graduation, nag-work ako. Ang first na noon is makapagtrabaho sa air-conditioned na establishment. Kasi di ba kapag nasa aircon ka, nakikita ko kasi yung mga sales clerk noon sa KCC, ang puputi nila. Kasi yun yung inspiration ko. Para yun lang pa yung level of happiness ko na ma-employed ako sa isang air condition. Nakatry na kayo pumunta ng KCC? Di ba malamig doon? Yun yung pangarap ko noon, na makapagtrabaho lang sa KCC. Pero, after ng contract ko sa KCC, is nag-apply ako ng pagiging, sino nakapunta ng Jollibee? Yun, nagbukas ng pintuan yung Jollibee sa akin. Doon, naging service crew ako. Naging tigilinis, lahat-lahat ng trabaho doon, all around ako. Naging cashier, naging party host, naging dining crew, lahat-lahat. Then, may isang manager na nakapagsabi sa akin na, what if I'm going to pursue or proceed to bachelor's degree para maging manager rin ako ng Jollibee? So, Sir N, he is a good mentor. Kaya, nag-enroll ulit ako sa Bachelor of Science in Information Technology sa STI College Coronadal. And during night shift duty ko, kasi working student ako, may dala-dala akong notebook yan. Kasi I need to balance my school and my work. So, yung city councilor that time, si Councilor Lapides,
regular customer ko yan siya sa drive-thru. So every time nag-drive-thru siya, nakikita niya ako nagbabasa ng notes. So sabi niya, nag-aaral ka ba? Yes po sir, hindi ko man kilala kung sino siya. Tapos sabi niya sa akin, gusto mo mag-apply ng scholarship sa city? So, yes sir, sabi ko naman po sa kanya. Then yun, fast forward, naging scholar ako ng Coronadal. At nakapagtapos ako ng BSIT dahil sa scholarship ng City of Coronadal. So, these achievements naging posible ang lahat ng ito dahil sa sipag, tiyaga at suporta ng aking pamilya at mga taong naniwala sa akin. I'm happy that we, 4 siblings, all graduates of this school, have become successful. So yung panganay namin, si Marife Basinga Tesoro ay nasa Canada na ngayon kasama yung bunso kong kapatid na magtatapos rin sa kanyang kurso doon sa Canada ngayong June 15. At yung isa namang kapatid ko, yung ate ko ay kapapasa rin niya ng LET, License for Examination for Teachers, at nag-graduate rin siyang cum laude sa Ramon Magsaysay. So lahat-lahat kami ngayon ay mga graduates na. So ganyan, ngayon, wag niyong munang parang enjoy niyo muna yung journey niyo. Wag niyong madaliin. Parang ganun siya. And maging i-source nyo ng inspiration yung mga ate, mga kuya ninyo. Kahit ano pa yung level or pamumuhay natin ngayon. Sino mga 4Ps dito? Madami pala kayo. So, ako yung Regional Grievance Officer ng Pantawid Pamilya Pilipino Program. So, ako yung nag-handle lahat-lahat ng katanungan, complaint. So, sa mga parents dyan, o kayo, kapag meron kayong gustong tanungin about 4Ps, nandito lang ako. Nandiyan ako sa Puro Quezon. So, huwag ko yung sabihin 4Ps ka lang ha. 4Ps is a privilege. So, it is a partnership program with your parents na lalaki kayong may direksyon at malusog. Ha, palakpakan ang mga bawat 4Ps member na nandito ngayon. Ayan. Okay. My journey led me to various roles from being an operation restaurant manager nga ng Jollibee Foods Corporation kung saan doon naging first time lahat ng experience ko. Sabi nga kanina ni Miss Diaz, yung ating nag-speech kanina, di ba yung dream niya is to ride an airplane. Dahil sa Jollibee, sakay ako ng eroplano. At hindi lang sa Manila, kundi nakalabas rin ako ng ibang bansa. So dapat yun nga, magsikap tayong mag-aral and focus sa goal ninyo. Sa bawat hakbang ng aking buhay, hindi ko malilimutan kung saan ako nagmula. I am an active member and the current Vice President of Rangaya Integrated School Alumni Association. I'm also involved in various other activities and constantly giving back to the communities that shape me. So yun nga, ang panata ko, basta mayroon ako maitulong sa ating barangay, together with Sir Roldan, lahat kami ay united kami para sa ating barangay. Kung ano pa yung ikakasaya at ikaka-improve ng ating barangay. So kayo, wag yung madaliin yung ang oras. Enjoy nyo lang at be humble always. Mag-respect kayo sa mga nakatatanda and magbigay galang sa mga teachers. Grade 6 is not just the end of your education. This is a journey pa kasi tatahakin nyo ang high school or grade 7 next school year. So, i-value yung education kasi education ang magiging susi ng inyong tagumpay. It will open doors and provide you with opportunities that you might not have imagined.
No matter how difficult or mahirap ang buhay ngayon, because of education, makakamtan nyo ang minibityo niya sa buhay. Then, perseverance and hard work. Hindi madali ang daan patungo sa tagumpay. There will be challenges and obstacles. But remember that these are stepping stones to achieving your dreams. My experience as working student taught me that hard work and perseverance are essential to overcoming life's difficulties. So, stay humble and grateful. The theme of your graduation, Kabataang Pilipino para sa matatag na kinabukasan ng bagong Pilipinas, is a powerful reminder of your potential and responsibility. Kayo ang pag-asa ng ating bayan. Your dreams and aspiration will shape the future of our nation. As young Filipinos, you have the power to contribute to a stronger and better Philippines. As you move forward, always remember that nothing is impossible. Dream big, work hard, and stay true to your values. The future of the Philippines lies in your hands, and I have no doubt that you will build a stronger, more prosperous nation. To the graduates, your journey is just beginning. May you carry the lessons you've learned here at Rangay Integrated School with you as you move forward. Your hard work and determination will pave the way for a brighter future, not just for yourselves, but for the entire country. Congratulations, Grade 6 graduates of Rangay Integrated School. Your journey is just beginning. I am excited to see you all, that you will achieve your dreams. Mabuhay kayong lahat at maraming salamat po. Thank you. Thank you so much, Sir Ernesto Despasenga. And now let me give to you the token and the certificate of recognition, requesting Sir Roderick, our principal, and Ma'am Benefe, our department head. Let me read to you the content of the certificate. Republic of the Philippines, Department of Education Region 12, Division of South Cotabato, Bangat South District, Rangay Integrated School. Certificate of recognition is awarded to Ernesto S. Pasenga in grateful acknowledgement for his distinguished and invaluable service rendered as keynote speaker during the commencement exercises of Rangay Integrated School with the theme, Kabataang Pilipino para sa matatag na kinabukasan ng bagong Pilipinas, thereby contributing immeasurably to the prestige and success of the occasion. Given this 31st day of May in the year of the Lord 2024, signed, Roderick A. Cayubin, Principal. Once again, thank you so much, sir. A round of applause, please.